Konbanwa minasan, ang i-share ko for today ay kung yung paano ko ginagawa ang winter food ng mga Japanese. So, ito yung madalas nilang niluluto pag winter season. So, tara, samahan nyo ko at i-share ko sa inyo. Kasi kung bakit ko siya lulutuin, binigyan ba naman ako ni principal or Kocho sensei ng mga gulay. So, yun ang gagamitin natin. Kasi sayang naman binigay, diba? So, let's go! Firstly, hindi naman kasi tayo naghuhugas ng baboy. Kaya papakuluan na lang muna natin siya na may asin. Para iwas hugas na tayo at mapakuluan na rin, matanggal yung mga dumi-dumi. Ayan. Pero masarap pa rin yung labas ng katas niyan. Kaya hindi natin itatapon yung katas niya. Sasalain natin yan at gagamitin uli natin mamaya. Tapos hihiwain na natin yan ng stokochi. Ibig sabihin ng stokochi, yun yung mga pang-bite na paghiwa ng pang-bite ba. So para may idea na kayo kung anong gagawin natin, ang gagawin natin ay tonjiru. Ibig sabihin ng tonjiru, ito yung mga soup na ang laman ay baboy. Kasi nga nandun yung salitang tong. Kung mapapansin nyo, makakarinig kayo ng Nihongo na tonkatsu. Yun yung paa ng baboy. Yan yung mga nasa ramen, diba? Tonkatsu. Pag sinabi namang tonkatsu, yan naman yung tonkatsu yung merong breadcrumbs. So, pag nakarinig kayo ng tong, ibig sabihin, ang sahog nun ay baboy. Katulad ng gagawin natin for today, tonjiru naman siya. So, ito yung winter food na mga Japanese. Kadalasan, niluluto nila to pag winter. Mapapansin nyo rin na pag may mga outdoor event, makikita nyo itong malaking kasirola na to na binibenta nila. Next, gusto kong i-flex to. Yan na nga yung bagong harvest na patatas. Ayan, feel ko, napakasustansya niya. Kaya kailangan tiyagain ko siyang hugasan. Kasi mayroon akong makukuhang sustansya dyan. Kaya kahit mahirap, hugasan ko kasi maliliit tayo. Ang bibilog pa. So, ayan, hugasan natin yan ng malinis. And then, binalatan ko pa rin siya. So, ayan yung kinalabasan niya. At hihiwain natin siya ng pare-pareho kasi ilalagay natin siya sa soup. Kasi pag ang soup malalaki, hindi nyo mahihigop yung patatas. So, hahatiin ko siya sa dalawang dish. Kaya, dalawa yung gagawin natin dyan. Merong tonjiru na walang patatas. Meron din namang meron. O, ayan, nakadalawa tayo. Next, ang gagawin naman natin ay ang mushroom. So, hindi ko siya ginamitan ng sangkalan kasi nga sayang ang hugas, ginupit ko na lang siya. Actually, mas madali siya pag ginugupit kaysa hinihiwa. Kasi napipipi yung mushroom. Ganun din, pag ginugupit, napipipi din. Okay, so, tinan yung mushroom, happy to. Pero pag yung hiniwa na natin yung ganyan, dumami na siya talaga. So, favorite ko ang mushroom kahit saan ginagawa ko. Minsan nga, ihaw lang, sausaw ko sa wasabi. Solve na ako eh. So, masarap ang mushroom. Maganda pa sa katawan. Mabait talaga yung principal namin. Kasi meron talaga siyang, bukid. So, every time na nagkakaroon siya ng harvest, lagi niya kaming binibigyan. Tingnan nyo, ayan na yung dami niya, oh. Next, pag dalawang ikot, 2 tablespoon ng olive oil, dalawang ikot natin yan. And then, piprituhin na natin si tong. Ayan. And then, ilagay na natin yung mga matagal malutong gulay, katulad ng mushroom, matagal maluto. And then, sunod natin yung carrots. Actually, yung carrots na yan, binili ko yan. Pero nakita ko, bagong baba sa truck, feeling ko bagong harvest. So, ayan na yung sabaw na sinala natin. Malinis na, di ba? So, lalagyan pa rin natin siya ng Japan dashi. Ayan, alam nyo na yon pag Japan dashi. Ayan na rin yung konyak at saka yung lengkon. Binabad ko, tinanggal ko yung tubig nila kasi binili ko silang hiwana. Kasi gusto ko, ang tonjiru masarap pag merong ganyan. Actually, nakikita ko talaga yun, laging hinahalo ng mga hapon yan. Ayan na yung labanos. Yung radish, yung bigay sa akin yung principal. Ang daming binigay, kaya ang dami kong nagawang luto. Ayan na yung sake. Tapos, nilagyan ko rin siya ng mensiyu. Nakikita ko talaga hinahalo ng mga hapon yan. Actually, ang lucky ako kasi nagkaroon ako ng biyenan na nakita kong gumagawa. Nilagyan ko siya ng milin.
Yung biyanan ko, hindi naman niya ako tinuruan, pero nakikita ko yung ginagawa niya. So, ayan. Tinanggal natin yung mga white-white na yan. Isusunod kasi natin ilagay ang miso. Ayan. Actually, yung biyanan ko, kahit hindi niya ako tinuturuan magluto, pag nakasama ko siya sa kusina, ganyan ang ginagawa niya. Ginagaya ko na lang siya. Ayan, ginaya ko siya. Kasi mas maganda yung ganyan. Matagal kasing matunaw ang miso sa lutuin. So, mas maganda ginaganyan. Kahit hindi nila ako tinuruan, witty ako. Kaya nakita ko yung mga ginagawa nila. So, ganyan yan. Actually, iba-ibang klase ng miso sa Japan. Merong white miso, may black miso, may brown miso. Iba-iba yan. Ngayon, nasa taste nyo kung ano yung gusto nyong miso. So, sa akin, normal lang. Basic lang muna tayo sa miso na yan. Pero favorite ko talaga ang white miso. Nilagyan ko rin siya ng sugar. Ayun na yung potatoes. Tapos nilagyan natin siya ng konting sesame oil, konti lang. Ayan na, plating na. Siyempre, isi-serve na natin siya kay Bebe. Ayan na ang ating tonjiru. Kailangan meron siyang green onion sa ibabaw at nilagay ko siya sa Japanese na tasa. Ayan na siya. Thank you guys for watching. Sobrang na-enjoy ni Bebe yung tonjiru at nakatatlong banto siya. Babush!